Okay, magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao, magandang hapon Pilipinas, at magandang hapon po sa lahat nating mga kababayang OFW. Samahan ninyo ako upang ating talakayin ito pong kwento ho ni Atty. Glenn Chong regarding po sa nakaraang eleksyon, nito pong 2022 national election. Okay, panoorin po natin at pakinggan ang kanyang sinasabi dahil mayroon po siyang ibinubulgar ho dito nakakaiba. At yun nga po ang aking katanungan, kayo ba'y naniniwala ho sa nagdaang eleksyon? Doon po sa tinatawag gamit po ang Smartmatic. Kung ako naman po ang tanungin ho ninyo, ako po'y naniniwala sa panalo po ng dating Pangulong, ng Pangulo, ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. So, excuse me po, hindi po dating Pangulo natin ngayon. Ako po'y naniniwala sa kanya pong panalo, sa kanya pong botong 31 million. Nung nakaraang 2022 national election. Panoorin po natin. Lahat ng poll watchers doon sa presinto, they can prevent the cheating for as long as they're alert enough and know what to do. Pero pagdating po sa automated elections, wala po tayong kalaban-laban. In 2010, I showed to the COMELEC and all the Senate hearings I've attended. Suki po ako doon sa Senate Committee, the Joint Congressional Oversight Committee, certified true copies na in my district, 145 precincts were already producing results. Meron akong laman yung 145 precincts na 4,404 ballots. Makikita mo sa 8th entry ng audit lab. Nakalagay doon kung ilan na yung balot ang binasa ng makina. That was 3 days before the elections. And the document I showed are all certified true copies. Hindi ma-refute ni COMELEC yun at ni Smartmatic. So from then on, I carried on until 2016 when candidate Bongbong Marcos alleged that he was cheated. So they brought me to the campaign headquarters. Mahaba po yung affidavit ko, yung sinumpang salaysay ko po, mahaba po yun. I'm just, doon lang po ako sa mga mahalaga. So, okay, magandang hapon. Sorry po sa interruption po. Ako lamang ho'y nagtataka dito po sa press conference na ito, presscon po. Dahil bakit ngayon lamang ho ito, ibinulgar ho ni Atty. Glenn Chong? No? In fairness naman sa kanya, kahit nung nagdaang election ho, talagang may ibinulgar po siya regarding po sa irregularidad ng Smartmatic gamit sa election, no? Sabi ko nga dito, nung pinanood ko po yung iba pong mga video nito, no, ni Atty. Glenn Chong, parang may kasama hong sama ng loob at hinanakit. Kaya minsan naisip ko, baka lamang ho dahil sa sama ng loob, tampo at iba pa, kaya nagawa niya ito, di ba? Pagpatuloy ho natin. In short, ako yung pinala nila sa foreign and local media. Sa mga karap ko, BBC, CNN, yung sa US, MSNBC, na doon sila. So, in-explain ko yun. And then from then on, I got to work with them. Because it was also at the core of my advocacy. Ang hindi ko po tinitingnan ko sino ang biktima. Anong history ng biktima? For as long as I know that there was cheating, I will stand up for that. And I will fight. So, over the course of 6 years, I worked with them doon sa protesta po nila. And we're a group of 6, ang tawag nila sa amin techies. We're just a group of 6 people. We have dinners usually doon sa bahay nila sa Nara Street sa Forbes Park. And one of my colleagues is here actually. 6 lang kaming select group of techies, tawag ni Lisa Marcos. So, we meet for discussions of strategies doon sa election protest niya. I-explain po namin kung anong ibig sabihin nito, ganyan, over dinner. And sometimes si Bongbong Marcos yung nagluluto. So it was very intimate. Sometimes we meet at the office of Lisa Marcos dito sa Forbes Park. Ang latest na doon sa Ori building. So, when my personal aide was murdered, okay, batiin ko lamang ho na magandang hapon po ang aking pong kaibigan, paring Ed Pacunio. Magandang hapon sa iyo, paring Jojo, at sa iyong programa. Salamat paring Ed Pacunio ng Barangay 159.
Barangay 159 ng First District ng Caloocan City, Baysa. Caloocan City. Magandang hapon sa iyo, paring Ed Pacunio. Di pa tayo pwede paring mangampan niya. Salamat po, magandang hapon at nasa kabilang linya po natin. Ang kasamahan ko pong si Kasamang Julay Pudok. Kasamang Julay Pudok, magandang hapon muli. Yes, magandang hapon. No? Saka yung muli pa rin yung... Kasamang Julay, pakilakas-lakas na lang po ng monitor mo. Pakilakas-lakas. Okay na. Yan, ganun, para malakas para ganun. Oo, sa ngayon patuloy pa rin siyasat no, ng Philippine National Police kung sino yung pumatay dito kay Maria Liling Alzate, the attorney, asawa ito ni Judge Alzate ang nakaraan ang hindi pa mga nakakilala mga suspect na ito yung mga suspect na siyang bumaril sa kanyang mismong harapan ng kanyang itong peace-loving lawyer na to ay isang human right abogada ito ng mga mahihirap na lalawigan ng Abra tapos saan ay talagang meron na siyang mga death threat po tungkol sa mga nasabing suspect hindi pa nakilala pero ang mga balita ko at meron daw itong mga pinakulong na malalaking tao na siyang ipapahirap sa aming mga babae sa lalawigan ng Abra kasi mahal na mahal ito ng mga mahihirap at mahal na mahal din niya yung mga mahihirap. Yes, tawagin ito isang dati ko ng karapatang tao. So ngayon, tuloy-tuloy yung investigasyon at tinaalam kung sino yun. Kung kinumpir ko, ilang araw yun. Maria Liling Alzate na siya ngayon ay halos hinahangaan ng babae namin sa lalawigan ng Abra ito. At kinukot din na rin ito ni Governor Dominic Madera ng lalawigan ng Abra at ni Congresswoman Jing Gatos. Dahil halos sinabihan niya yung mga Philippine National Police na madali kung sino yung mas na napakabait na abogada ng lalawigan ng Abra. Para sa ulit na program, Julay Pudok, Magula. Salamat ng marami, Kasamang Julay Pudok. At yun nga po, no? Kanina po, bago natin ipagpatuloy ito, batiin lamang ho natin itong ating ilang mga viewers. So, Vince De La Cruz is watching. Classmate ito ng aking anak, no? Magandang hapon sa iyo, Vince De La Cruz, watching, tama ba? Sa St. Bernadette ka, College of Valenzuela, nag-aaral. Domer Gubileo is watching, dyan ho sa Ortigas Center ho, nagtatrabaho ito bilang isang call center. Magandang hapon sa iyo, Domer Gubileo. At yun nga, balik lamang tayo ng konti dito po sa ating topic, regarding po dito sinasabi po ni Attorney Glenchong. Mataas po ang respeto ko ni Attorney Glenchong, kaibigan ko rin ito. Madalas ko po ito na interview during the time ng Duterte, nung siya tumakbo ho ng Duterte administration, no? Tama ba, Duterte administration, nung tumakbo siyang senador. Nakausap natin ito at okay naman ito, mabait, maayos at madali hong matawagan, madali hong makontak lahat na. Kanya lamang nagtataka ako rito. Noong mga panahon, ibinulgar niya po, noong panahon ng Duterte administration, yung dayaan po na tungkol po kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at laban po kay dating Vice Presidente, Leni Robredo. So nagtapos po ang termino po ng Duterte administration, walang nangyari po dun sa kasong dayaan na allegedly na sinasabi ho nila. No? At may mga nangyari ho, isa sa kanya pong mga bodyguard, driver po ni Atty. Glenchong sa isa pong insidente dyan po sa probinsya ng Rizal. So yun po ang mga kwento. Hindi na lamang ho natin na i-detalye isa-isa dahil gusto ko pong panoorin ninyo ito at alam ko naman na papanood nyo ito. Balikan lamang ho natin. Ngayon naman po, panahon po ng kampanyahan ng Uniteam, no? Ng Marcos at Duterte tandem, no? Bongbong Marcos at Sara Duterte tandem, no? Siya po nakasuporta po kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. At alam ho natin, normal lamang ho yan. Maging ako, maging ho si paring Ed Pacunio, kung siya man siguro tatanungin ko, kung saka, di ba, tumatakbo siyang barangay kagawad sa nasabing barangay. Pag siya manalo, siyempre, yung kanya pong kukunin na gawin niyang mga kasamahan niya sa konseho ng barangay, ay siyempre po yung mga kakilala at kaibigan niya na sumuporta sa kanya. Alangan naman kukuha siya ng kalaban niya, alangan naman kukuha siya ng hindi niya kilala, 'di ba?
siyempre, naturalmente po, ang kanya pong kukunin ay yung pong pagkatiwalaan niya. Di ba po? Ganun ho yan eh. Kaya ang Marcos administration, nakaplano na kasi lahat yan. Kung nakita ho ninyo, Attorney Larry Gadon, ngayon po, sekretary na ho, ng isa pong under the office of the President, kay Pangulong Bongbong Marcos, para doon sa mga poverty, yung mga mahihirap po nating mga kabataan, mahirap po nating mga pamilya, di ba? So nakaposisyon na. Kanya lang, ito pong si Attorney Glenn Chong, nakaporma na ho ito eh. Oh, mayroon na itong tinatawag nitong, ano bang tawag ho nito eh? Mayroon na itong appointment. Pero bigla hong naglaho, nawala, na parang bula. So yan po. Yun po ang kwento ho dyan. Ha? Okay, ituloy ho natin, panoorin ito. Ang kanya pong press con, no? Kanyang live, kanyang interview. Hindi na ho ito live, no? Ang kanyang interview, nung siya magsalita po. Panoorin ho natin. Senate hearing, pinakita ko po doon, 459 precincts were already transmitting results one day before the elections. You can review the YouTube videos of the hearing. Kung nakita ho ninyo, ang bigat nito, no? Before the election, meron na daw hong results, di ba? Tuloy natin. Kita po ninyo yun, 459 precincts were already transmitting. Naalala ho ninyo nung panahon ho ng Hilo Garci, no? Involved nga dito nung mga panahon na ito. Ito po nga mayor ngayon ng Mandaluyong City, pero tapos na ho yan. Wala na ho yun eh. Di ba? Pero balik tanaw lamang ho tayo. Naalala ho ninyo si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, yung issue ng dayaan laban ho kay Fernando Po Jr., the King, no? Na ngayon po isa pong congresswoman po sa isang distrito ng Pampanga, no? Nakita ho ninyo, matindi rin ho. At mayroon na pong, kumbaga inaamin, natural na inaamin ho nila. Inaamin ni dating Pangulong Gloria dahil siya po nagsasabi po ng I am sorry. Bakit ka nagsasorry? Diba? Ibig sabihin inamin mo. Na may pagkakamali ka. Kaya nga po naibulgaro yung Hilo Garci noon. Kung naalala ho ninyo, yung issue po ng Hilo Garci because of, di ba, irregularity. Usapang pandaraya ng eleksyon. Itutuloy ho natin ito. Meeting results one day before the elections. Share po ninyo ito. Share po ninyo. Tama, maganda pong ating talakayan dito. Balitaktakan. Mag-comment po kayo para po pag-komentuhan natin, pag-usapan natin. Wala akong problema sa komento. Kahit ano po, pabor man kayo sa sinasabing may dayaan sa eleksyon o kung hindi man kayo pabor, walang problema ho. Basta ako, ang aking pong personal opinion ho, ako po'y naniniwala na nanalo po ang ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. ng 31 million votes. So, yun po ang aking stand. Kayo naman po, kung sa tingin ninyo, may dayaan, comment ho kayo. At kung sa tingin naman ninyo na walang dayaan, mag-comment ho kayo. Ano ba ito? Paninira lamang dahil nga po hindi po nailagay sa posisyon o totoong may dayaan ba talaga sa nakaraang eleksyon national ng 2022? 2016. Documented po yan at makikita po ninyo sa YouTube. Itong tinatalakay niya, itong panahon ito ng 2016, no? Yung laban po ni dating VP Leni Robredo at ni Pangulo na ngayon, si Pangulong Bongbong Marcos Jr., no? At ito nga, ikwento natin, no? Panoorin natin yung kanya pong kwento sa usapin pong dayaan. Recommendation po ng hearing na yun, hindi po nasagot ng COMELEC at Smart Matic. Then, I was ordered by the Presidential Electoral Tribunal to answer the motion to gag me. May motion na final doon sa PET to gag me because I was talking about elections. So I filed a 250-page comment. Iniisa-isa ko po yun, dinitali ko po doon yung mga nakita ko sa 2016 elections. And the Supreme Court, the Presidential Electoral Tribunal, did not gag me, did not issue a gag order, and I was never penalized. Kasi sa UTC, nagsasalita siya while the case is being tried. So, hindi po ako pinatawan ng parusa ng Presidential Electoral Tribunal or Supreme Court. Then, nung pinatay po yung personal aid ko, matapos yun, ilang araw lang, pinatawag ako ni Lisa Marcos doon sa office niya. And sabi niya, what can I do for you? Sabi ko, I just need sana security. So, sabi niya, sige, bayaran ko yung dalawa. So, for how long? Sabi ko, 6 months. Kahit 6 months lang. So, she paid directly to my account yung salary ng dalawa kong personal aid for the next 6 months. Pero marami yun. Dalawa lang ang
hiningi ko sa kanya. And I was very grateful. Then, sometime, nung nag-file na si Bongbong Marcos ng kanyang Certificate of Candidacy, pinatawag uli ako ni Lisa. Although, we meet regularly, or sometimes pinakatawag ako. Ito ha, pakinggan ninyo ha, ini-stop ko lamang ha. Pag-file ng kandidatura ho ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., ipinatawag ko siya. Pakinggan niyo ito. Ito yung isa sa pinakamaganda hong pakinggan at panoorin ho, ha? So over lunch, nag-uusap kami, sabi niya, pwede ba pumunta ka naman sa headquarters kahit twice a week lang. Sabi ko sa kanya, I have no problem with that. Even if daily, I will be there. Sabi ko, sige, twice a week, simula ako. Then, towards the end of the campaign, I'll be there daily. Sabi niya, how much would I have to pay you? Sabi ko sa kanya, you know, I have been very grateful sa iyo when I was down and out at that time, when pinatay yung personal aid ko. You were there to help me, and I will never forget that. So, huwag mo akong bayaran. Besides, I've been helping you for the last 6 years, and you didn't pay me a single centavo. So, why should you pay me now? Kaya sabi ni Lisa Marcos, sige, pag nanalo tayo, commissioner ka ng COMELEC, then chairman ng COMELEC. Okay, basahin ko lamang po itong comment po ni paring Ed Pacunio, ha? Kaibigan ko po itong tumatakbo ho dito sa Barangay 159, ano. Pero siyempre, bawal pa mangampanya, kaya hindi ko pwedeng ipangampanya. Basta sinabi ko lamang, tumatakbo itong kumpare ko, paring Ed Pacunio, ha. Ito sabi niya, hindi na maalis ang dayaan pagdating sa eleksyon, pare. Smartmatic man o manual. Sana palawakin nila o bigatan ang parusa sa mga mahuhuling mandaraya at bilisan ang proseso. Tama po. Maging sa ibang bansa, maging sa bansang Amerika ho, nagkaroon din po ng issue ng dayaan during the time ng ito ho, si Trump at versus niya, no? Yung si Biden, no? Yung presidente ngayon. So, talagang nandiyan na ho yan, yung mga isyong ganyan. Pero, yun nga, sana po mabigyan talaga ito ng tamang proseso, no? Dahil ako man mismo, minsan nagdududa din, kanya lang, wala tayong sapat na kakayahan at sapat ho na ebidensya na para po natin sabihin na may dayaan. Kaya ang pinakamaganda ho rito, kung meron po sanang taga-COMELEC, no, na magsasabi po, yun po talaga siguro ang pwede ho na malaking bagay ho. Kasi kung sa akin ho, Smartmatic man o manual, katulad ng sinabi ni parang Ed Pacunio, no? Walang problema eh. 'Di ba? Sabi nga ho nila hybrid election. Ibig sabihin, gagamit ho sila ng Smartmatic, meron din pong manual counting, 'di ba? So, yan po ang sinasabi lang hybrid. Dino-double check para ho hindi ho magkakaroon ng mga butas ho, 'di ba? Tama, salamat pa rin nga Ed Pacunio ha. Sana nga po magawa. Sa bagay, kung titignan natin para na kasi itong kakaiba na ho talaga ang eleksyon ho dito sa atin. Okay, tuloy ho natin. Well, of course, I thanked her. Of course, that's just a promise. So I thanked her anyway. Then, I started my duty there in middle of November 2021. Meron lamang akong basahin dito. Iputulin ko lamang ho. Meron kasi ako nakita sa isang post, no? Ito naman ay post ho ito ha. Paki-validate na lamang. Ang nakalagay ho dito, BIS News Asia. BIS News Asia, no? The Philippines' biggest criminal syndicate. Nakalagay po dito, the biggest criminal syndicate in the Philippines is Congress. Gusto ko lamang i-share ito, no? Dahil natawa ako dito sa post na ito, no? Kung ano ba ang katotohanan nito, di ba? Okay, tuloy ho natin ito. Ang bigat ho nito eh. Sa totoo lamang sa napakarami pong issue po sa bansa natin. Nandyan po yung sinasabing pagtaas ng mga presyo, smuggling, lahat ng klase o kriminalidad, no? Illegal gambling, lahat ho, napakarami ho, di ba? Pero itong election ho, itong dayaan sa election, ito po yung hanggang ngayon ho. Kaya nga minsan tinatanong ko ang sarili ko, nung panahon po ng dating Pangulo, ang ama po ng ating Pangulo, no? Ay nandiyan na po yung usapin ng dayaan sa eleksyon. Ilang taon na ho yun nakalipas hanggang ngayon. I hope po na ito nakaupo na po si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ay mabago na po niya itong tinatawag na may dayaan ba talaga o wala. Nakakalungkot eh. Isipin ho ninyo, pinanganak pa lamang ako 1970.
O, ganun ako katanda, 53 years old na. O, hanggang ngayon po, dayaan pa rin ang eleksyon ng topic pag tuwing may eleksyon, di ba? Okay, nandiyan po sa kabilang linya si kasamang July Pudok. Papasukin muna natin para mapakinggan natin ang kanya pong ibabalita sa hapon na ito. Magandang hapon muli, kasamang July Pudok. Yes, oo, kausap ko yung yung mga rice importer ng sila nag-iiyakan na dahil nasa harassment daw ginagawa ngayon ng ating pamahalaan. At kahit na hindi raw sila rice holder, ay napag-ibintangan sila, pinapatlak naman ng mga negosyo. Naman daw sila ng mga pagtites. Ayaw kay rice cooperative importer na si Loloy Eco ng Port of ng Lalawigan ay sana naman daw ilagay sa tama yung kanilang panghuhuli ng kanilang mga sinasabi nilang rice holder. Rice holder na hindi naman daw sila lahat ganun. Hindi pagpos matrabaho naman daw sila at sila yung taxpayer. Huwag naman daw ganun lang kaharas ng ating pamahalaan. Sabi ni Loloy Eco sila ay puprotesta dahil humihina yung kanilang mga negosyo, no? Ito sa nasabing mga rice production. Kaya nga meron daw rice tariffication law na kanila sinusunod para makaano rin sila sa mga SOP o standard price procedure ng importation shipment. Well, talagang halos hindi raw nila alam ang kanilang gagawin kung gaano ba kahapindi ito pang-uuwi sa mga rice holder. Kaya sabi nila, mga samahan nila ay talagang angan-angan, no? Na wala na raw silang pipitahin pag ganito ang ginagawa ng ating pamahalaan. Dahil isa rin doon ng mga private sector, stakeholder, yung pagkain ng tax na tumutulong sa ating pamahalaan. Nananawagan sila ng Pangulong Marcos at sa Department of Agriculture at lupa na sa atin ay nila sila talagang dahil ng rice order. So yan, Okay, nawala si Kasamang July. Okay. Tuloy natin tuloy natin. Ay, magandang hapon pala kay Alvin Umandam Tata watching ha. Salamat Alvin Umandam Tata, bossing Alvin ha. Elections. Then, sorry po, ang hina po talaga ng monitor ni Kasamang July Pudok. Siguro po yung kanya pong monitor ho sa kanyang cellphone, no. Napakahina po talaga. Minsan po pagdating ng dulo nawala ng signal. Nasa probinsya kasi ito probinsya ng Bulacan, no. At nagbigay ho sa atin ng balita. At ako naman nagpasalamat sa kanya dahil yung pong isa naman hong hindi ho kanais-nais na pangyayari ho sa probinsya ng Abra, no, isa pong abogada, no, abogada ho, lawyer po ng mga mahirap, no, yung mga human rights advocates, ano, nakakalungkot. Kaya nga kanina ho may kausap ako, nakaibigan ko. Sabi niya sa akin, ang hirap po talaga pare ng mahirap. Sabi ko, sinabi mo pa. Dahil nga yung mga mahirap, no, nakatira po sila sa lupa ng hindi kanila, almost 30 years, 40 years, 50 years na sila nakatira. Problema lang kasi wala silang mga titulo. Ibig sabihin, hindi ho nila pag-aari. Talaga hong mabigat to, ayun, no. After ng ilang taon nakatira, dekada, no, lulutang ngayon yung tunay na may-ari, no, kasi yun nga ibebenta o naibenta na sa isa pong mayaman na developer ho ng isang subdivision, no. Biruin po ninyo, ang mga bundok ngayon, dati hong mga lugar, katulad ho niya ng Rodriguez Rizal, ng San Mateo Rizal, at marami pa po na mga bulubundukin sa probinsya, sa bansa natin, no. Dati hong taniman, dati hong tawag nito yung para bang forest, no, yung mga pero ngayon ho naginahong mga subdivision, dinibilop po para gawing subdivision, no. So ngayon yung mga kababayan ho natin na mahirap, no, pinapalayas ho sila dahil hindi naman ho kanila talaga. Dapat ho ang gobyerno natin nakatutok ho dito Yung bang ikaw nakatira napakatagal na, no? Sana po mabigyan sila ng pagkakataon na paano ba nila, bayaran ba nila ng hulugan yung lupa, or either ho ilipat ho sila na sa lugar naman po na pwede na ho sila doon maging malaya na makatira. Kawawa po yung ating mga kababayan, no? Dahil nga po sa ganitong sitwasyon. Ngayon, nabalitaan ko din na marami palang mga bugos itong bansa natin. Dahil may mga iba ho doon na, alam mo, sanay po sa mga kalukuhan,
na kinukonsinti din ng ilang mga opisyalis ng gobyerno. Halimbawa, sa DENR. Kaya dapat ho ang DENR o ang Department of Environment and Natural Resources ho, paimbestigahan nila itong mga nagpanggap po na isa pong mga empleyado, task force ng DENR. Imbestigahan ho nila ito. Alamin ho nila ang mga probinsya na meron pala mga gano'n na nagpanggap na hindi naman pala totoong empleyado ho ng nasabing ahensya. Mayroon din pong nagpanggap na isa daw ho siyang NBI personnel, hindi naman pala. Kumbaga, ginamit nila ito, ang pagpapanggap, para ho sila makapanggulang sa kanilang kapwa. Halimbawa, may lupa ho na ididemolish na. Kanilang pakialaman ho yan. Diba? Nakakalungkot. Nais ko lamang i-share sa inyo, bagamat napakaganda ng topic natin regarding po dito sa Smartmatic election na may sinasabi hong pandaraya or irregularidad. Patuloy ho natin panoorin ito. Napakaganda ho nito. During the time ng 2016 nga, naging malaking issue ito. Pero ang nangyari, walang nangyari. Walang nangyari. Parang normal lang. Election muli. Tuloy-tuloy lamang. Nandyan na ho yung sinasabing inaamin na ho na talaga ho may pagkakasala. May ginawa ho kalukuhan. Yung biro mo ba naman 12-0, di ba? Pero ngayon nasa pwesto pa rin. At ang pinakamasama nito, o pinakamaganda doon sa mga taga-suporta, mayroon na hong binubuo na naman ho silang aliado. Si dating Pangulong Gloria, si dating Pangulong Gloria na congresswoman ngayon, si dating Pangulong Duterte, at yung iba pa. Kaya ito, tabayanan natin. Yan ho'y naging usap-usapan sa entablado o sa social media. Gaano ba ito katotoo na may binubuo na naman? Dating may unit team. Anong tawag naman kaya nito? Di ba may unit team na ho tayo eh. Di ba mayroon na tayong lakas, mga ganong grupo. Ano naman kaya ang pangalan ng grupong ito? Ang dami na ho nating panahon na nauto lamang ho eh. Sige, tuloy ho natin. Sometime on December 10, hindi sometime, specifically December 10, 2021, natanggap ko yung message ng Secretary ni Lisa Marcos at sinabi niya, Attorney, nire-request ka ni Lab, si Lisa Araneta Marcos, na mag-attend ng meeting ng Smartmatic. Okay pakinggan ho niyo ito 2021. Nakaresibo siya ng mensahe na yun nga, inimbitahan siya nito pong si Mrs. Lisa Araneta. Tuloy ho natin, napaganda ho nito. Mag-attend ng meeting ng Smartmatic sa alas 6 ng gabi ngayong araw sa 5600 South Sup Highway, corner Arellano Street. Since I received the text late, hindi ako nakapunta. But I found out the next day na itong 5600 South Super Highway is the office of Total Information Management Corporation. Ito yung partner ni Smartmatic sa Ayun. Okay, tuloy. PIM Corporation. Ito yung joint venture ng Smartmatic and PIM for the election. So, in other words, the other half of Smartmatic were already meeting with the representatives of Lisa Marcos. And I was specifically requested to be there. Unfortunately, hindi ko natanggap time, hindi ako nakapunta. But I found out later, the next day actually, doon sa unit namin. Ang unit po namin doon sa headquarters ni Bongbong Marcos is known as Vote Protection Unit or VPU. Ang office po namin ay nasa 6th floor kasi 7th floor si Bongbong Marcos eh. Si Bongbong Marcos nasa 7th floor, kami nasa 6th floor. Ito yung office, paglabas mo ng elevator, may isang room dyan, tapos may isang conference room, tapos kami. Tapos may isang office na maliit, tapos office ni Lisa Marcos. So nasa tabi lang namin si Lisa Marcos. Although the candidate and the top campaign officials are on the 7th floor, it's a restricted area. So that's when I found out na the owners of Total Information Management Corporation, the partner of Smartmatic in the elections since 2010, were meeting with the representatives of Lisa Marcos. And take note, I was specifically requested to be there, which is different in the second one. I know what you did last summer. So,
besides being present there, doon sa VPU, dito sa EDSA na headquarters, dito sa Mandaluyong, yung tapat ng Pioneer, yan yung headquarters nila, campaign headquarters. I was there. So, I also went out around other provinces to campaign for Marcos. And then, Partido Federal called me and told me to set up a headquarters. So, nag-set up po ako ng headquarters dun sa commercial building namin. Binayaran ko po yung mga volunteers, utilities, everything. Then I told Lisa about it. He said, thank you. No, bago pa sila mag-usap ni Smartmatic, mabait pa siya sa akin. Take note of that. Ang bait-bait niya, sweet-sweet niya. Bago, yung I know. Nakita ho niya yung sinabi ho. Kung napanood ho ninyo, napakinggan yung sinabi po ni Attorney Glenn Chong during the time na sila ho'y nag-meet ho ni Mrs. Liza Arnita Marcos. No? Bait-bait pa daw nung time na yun. Before ho nag-usap sa Smartmatic. Ibig sabihin, may pag-uusap po kung totoo itong pagbasihan natin ang kwento po ni Attorney Glenn Chong. Kayo ba naniwala ho rito? Yun po ang tanong ho ron eh. Ha? Kayo ba naniwala dito sa sinasabi po ni Attorney Glenn Chong? Kaya ngayon pa lamang ho, mag-comment na ho kayo kung kayo ho'y naniniwala dito. Kung hindi kayo naniwala, i-comment ho ninyo. Kung kayo naniwala, i-comment ho ninyo. Dahil paano kung siya ho'y hindi ho nawala ang kanyang appointment? Maikwento niya kaya ito? Itong ganitong sitwasyon? Mahirap ho talaga. Pag ang isang tao ho hindi nabigyan ng pabor o hindi ho na nakamit ang kanyang gusto, biglang babaliktad. Diba? Tuloy ho natin. What you did last summer, you know that, Lisa. So, sometime, ang natandaan ko, that was after March 7, kasi nakaschedule kami na ilipat doon sa kabilang building sa Cybergate Plaza. Ito yung headquarters ni Bongbong Marcos, ito yung Cybergate, ito yung EDSA sa gitna. So, nilipat kami dito sa 10th floor. The entire 10th floor, kinuha yun. Nilipat kami doon, yung Road Protection Unit. So, it was scheduled March 7. Pero hindi natuloy yun. So, yun yung pumatak sa isipan ko. Sometime after March 7. But before March 21. So, these are very important dates. It was after March 7, but before March 21. Kasi yung March 21, yun yung nalipat na talaga kami doon sa Cybergate. Yung 7 was the scheduled transfer. Hindi na tuloy yun. 21, scheduled transfer na tuloy na yun. So, the meeting was in between. Nakaschedule ako ng meeting kay Lisa Marcos one-on-one. Pagdating ko sa VPO that afternoon, nandoon si Ivan Uy, yung secretary ngayon ng DICT, Department of Information and Communications Technology, at si Hubert Guevara, Senior Deputy Executive Secretary. Wala, ang alam ko, ako lang ang ka-meeting ni Lisa that afternoon. It's a one-on-one meeting, nakaschedule ako. So, lumabas yung secretary at sinabi, Attorney Glenn, ikaw na. Itong dalawa, tingin ko, makikimarites ko ano yung topic ko doon. Sumunod, sila pa naunang pumasok. Silang naunang pumasok. So, ganito, there was a conference table here. Lisa Marcos was standing there. Umupo si Ivan doon sa dulo, kaharap siya. I graphically described it in my affidavit. So dito si Lisa Marcos, nandoon si Ivan, umupo siya doon sa dulo, kaharap si Lisa. Tapos si Hubert dyan, umupo sa gitna, halos directly across. Sila kasi, ako nakaschedule ng meeting, sila pa nauna na upo eh. So, because they already occupied the two, dito ako umupo sa gilid, far from Lisa. Then, humarap si Lisa Marcos sa kanila at sinabi, guys, I have a meeting with the owners of Smartmatic. I'll just quote the guys, I have a meeting with the owners of Smartmatic. I need 2 technical guys to come with me. Tapos bigla siyang umikot at humarap sa akin at tinuro pa ako. But not you, because they hate you so much. But not you, because they hate you so much. That was and I was taken aback. Then, ang pumasok sa isipan ko, ibang usapan to. Kailangan mo ng 2 technical guys to be with you with the owners of Smartmatic. Ito yung dalawa. That I cannot be. Remember the first meeting with Smartmatic TIM, yung TIM component? I was specifically requested by Lisa Marcos to be there. But in this second meeting, she was emphatically excluding me, but not you, because they hate you so much.
So alam ko na kung anong pag-uusapan. Ibibenta ako nito sa Smartmatic. That was what was on my mind. Ibibenta ako nito. So from then on, lumipat kami sa Vault Protection Unit doon sa Cybergate. I worked there. And some of my colleagues are here to support and probably, I know. Excuse me, no? Nais ko lamang interrupt, no? Naalala ko during the time po, supporters din po ito ni dating Pangulong Duterte. At ganoon din po, supporters din po ito ng ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Dalawa na ho, nagdaan. Pero hindi ito na-appoint man lang. Na-appoint ba ito ng Duterte administration? Hindi, no? Hindi na-appoint ito ng Duterte administration, hindi, no? So talagang masaklap ang buhay nitong si Atty. Glenchong. No? Okay, tuloy na. Wala kaming ginawang masama. They invested millions of pesos and thousands of man-hours setting up that system to quickly count the votes for Bongbong Marcos and Sara Duterte to prevent cheating or identify areas of cheating in case it happens. But on the day of the election, it spectacularly failed as if on purpose. Hindi siya gumana. Walang nagpadala, halos walang nagpadala ng resulta. But at 9 o'clock in the evening, they were already celebrating. I stayed until 3 o'clock in the morning ng araw. The day after the election, I stayed there. Ibig sabihin, tama yung sinasabi ho ni Maharlika, no, isang vlogger ho na nakabiso sa Amerika na 7 o'clock ng gabi, nag-happy-happy na ho ang Marcos partido, no. 9 o'clock, declare na, base po dito sa sinabi ho ni Atty. Glenchong. No? So, napaka-ano talaga, nakaka-amaze itong kwento na ito. Tuloy ho natin. But I already know, binenta na ako kay Smartmatic. So, I didn't go back to Cybergate ever again. I didn't go back to the headquarters again. And I didn't contact Marcos or Lisa or Bongbong. Hindi na po ako nag-text sa kanila except to congratulate them. Hindi na ako pumunta sa kanila except that congratulation. And I never applied for any position. I will be very clear about this. Hindi ako nag-apply ng posisyon sa Administrasyon Marcos. Yun ha, malinaw ha, hindi po siya nag-apply ng anumang posisyon ng Marcos administration para siya makapasok ha. Ang linaw ha, baka mamaya bawiin ito ha. Dahil alam ko na binenta ko kay Smartmatic ng mag-asawang ito. Until June 5, tumawag si Hubert Guevara at sinabi niya, kunin mo na yung sa Comelec. May 3 bakante. So I told him, pinapa-apply mo ako? Sabi niya, sige na, mag-apply ka na. Ito yung requirements. So June 8, nag-file po ako ng application. Sumulat po ako, including my CV, yun ang ni-require nila, and it was never acknowledged. So, after a week, tinawagan ko si Hubert, sinabi ko, hindi naman in-acknowledge pina-apply mo pa ako. Sabi niya, sige, wait, 3 days later, I think that was June, I think that was June 21 or June 20, in-acknowledge yung application letter ko. Then, in-appoint nila iba noong July, August, and September. I never complained. Kahit halugugin mo pa yung text ko sa iyo, Lisa Marcos, or Bongbong Marcos, I never text you anyway. Or yung mga minions ninyo, I never complained. Tinanggap ko na binenta niyo ako sa Smartmatic in exchange for your victory or for your son's victory. Tapos, in October, tinawagan ako ni Hubert Guevara at nakapag-set po siya ng dinner sa Wolfgang Steakhouse dyan sa podium. Gabi yun. So, nandoon ako, si Ivan, si Hubert Guevara, and I think si Alex Ramos, one of our colleagues, doon sa BPO. And in-offer po nila sa akin yung Commissioner ng National Telecommunications Commission. Sabi na, dito ka na lang kung okay sa iyo. Chairman, Commissioner ng National Telecommunications Commission. Ang nasa isip ko, I'll be in the front seat watching the flow of election returns. Okay, tanggapin ko. Kung hindi mo man ako ilagay sa Comelec, hindi ko mabantayan sa Smartmatic dito o sa IPC. So, tinanggap ko yun. And then sabi ni Hubert, sige, sumulat ka. And that's when I said, no. I'm not going to write again. Sinabi ko talaga sa kanya, no, I'm not going to write again.
take it or leave it. Hindi ako susulat ulit. Sumulat na ako. You rejected me 3 times. I'm not going to write again. Sabi niya, sige, wave na yan. CV, NBI clearance. O, sige. Tapos, nag-selfie kami. At pinadala kay Lisa. Kaya rin itong dalawang mag-over sa akin kung hindi aprobado ni Lisa Marcos. Lisa controls everything from me. I know that. I've worked with them for the last 6 years. Lisa controls everything. Sunod-sunuran lang yan si Bongbong Marcos. Oh, ang linaw po ng sinabi ni Attorney Glenn Chong, nasabi ho niya, Lisa knows it, knows everything. At ang Pangulo daw ho natin ay sunod-sunuran lamang ho. Kaya nga yung sinasabi po, kumakalat ho na mga aligasyon dyan sa Malacanang. Ito po, siya po ang nagsasabi kung totoo ba o hindi. Ngayon, nasa inyo po, comment kayo kung naniniwala kayo na totoo ang sinasabi nitong si Attorney Glenn Chong o walang katotohanan. Di ba? Tuloy ho natin at malapit ho tayo magtapos. Bukas po natin ipagpatuloy yung pong mga natitira pong mga video nito ha. Yung mga natitirang video nito. Bukas ho natin ito ipagpatuloy. Okay? Tuloy ho natin. So, nag-selfie kami, pinadala sa kanya, pinakita sa akin ni Hubert. So, nag-text ako kay Lisa. Sabi ko, nag-meeting kami. Thank you very much for the post. So, comply ko yung requirements ng November. On December 5, this is something that I will reserve. Hindi ko muna ito sasabihin. Then on December 9, the morning of December 9, tumawag po sa akin si Ivan Uy, si Secretary Ivan Uy. So they were already appointed at that time, Secretary of the ICT, and the other one is Senior Deputy Executive Secretary. Tapos, tumawag si Ivan, sabi niya, pinirmahan na ni Presidente yung appointment mo. Congratulations. So pinirmahan na raw ni Bongbong Marcos yung appointment ko as Commissioner of National Telecommunications Commission. Sabi niya, wait ka na lang ng announcement. So they left for Brussels that afternoon. Then a week later, tinext ko si Hubert, sabi niya, nag-wait pa kami ng confirmation. Tapos towards the end of December, nag-text sa akin yung kaibigan ko, sabi niya, wala na yung pangalan mo doon sa listahan. But I'm pretty sure you were appointed, pero wala na yung pangalan mo doon sa listahan. Talk to Lisa. So, they know everybody, and everybody there knows that Lisa is the one controlling everything. So, talk to Lisa. Okay, salamat po at yun nga sinabi ho niya, talaga pong yung sinasabi ho niyang Lisa, yun po ang kumontrol ho. She controls everything. Okay? Malinaw po yan. Bukas ipagpatuloy po natin ito. Inabot po tayo ng oras. Thank you so much. Alas 5 na ng hapon. Thank you. 1 minute to go para mag alas 5. Thank you. Bye-bye. See you tomorrow.